Sige po, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Diyos sa ganito pong pagkakatipon po na tayo po ay makapakinig po ng salita po ng Diyos, lalo tigit po ang mabuting balita po ng kaligtasan ng ating pong Panginoon Hesus ay namatay po dun sa krus upang bayaran po ang ating pong mga kasalanan. At bilang panimula po, ay tayo po ay umawit dito po sa page 46 doon sa krus. Sa krus, iwanag ay namasdan, at ang tigit kong puso'y naigsan. Doon ko natanggap aking katusan, masaya ako kailanman. Dahil ba sa aking salas, di ay nahihirapan. Iwanag ay namasdan, at ang tigit kong puso'y naigsan. Doon ko natanggap aking katutusan, masaya ako kailanman. Ang puso ko'y hinugasan ng dugo niyang mahal, at sa iwanag ay namasdan, at ang tigit kong puso'y naigsan. Doon ko natanggap aking katutusan, masaya ako kailanman. Ngayon po ating pong isunod, ito pong page 47. Kahanga-hangang salita ng buhay. Page 47. Muririn yung awitin sa ilang Diyos. Ang buhay ko'y masilip doon at buhay at pag-ibig, parang kilig. Anong ganda ng salita ng Diyos. Anong ganda ng salita ng Diyos. Si Jesus ay nagagawa ng sabing masarap, sa tinig ay makimatyan, dito ang saan. Ligtas ka sa hama, langit ang tumatawa. Anong ganda ng salita ng Diyos. Anong ganda ng salita ng Diyos. Muli ang pag-ulit ng salita ng Diyos. Sa sala mo'y pinalik ang mabuting gabi. Buhay at pag-ibig, pala
ang salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit at din po, inaanyayan ko pong lahat na tumayo para po tayo po ay manalangin at kausapin po natin si Brother Abel para sa isang panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at mga pangyayari po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay dinako mo kami sa lugar po ito upang minsan pa kami po ay magsama-sama upang mag-aral din po ng iyong mga banal na salita. Patuloy din pong pinapasalamatan po namin ang pag-iingat po ninyo sa pagpunta namin sa lugar na ito. At ganoon din po ang mga kapatid pa namin na patungo pa rin sa lugar po ito dahil masama rin po ang panahon ay sa inyo rin po namin sila pinagkakatiwala at patuloy na ingatan at pangunahan din po sila. At nawa sa pag-stay din po namin sa lugar po ito, nawa ay ingatan mo rin ang bawat isa po sa amin. At ganoon din po, nawa ay wala din po maging hadlang sa amin po pag-aral, pagpupulay ng iyong mga salita. At dalangin din po namin sa amin po mga kinubitan na kung mayroon mga isa o dalawa sa wala pang tuloy na magkakilala, gamitin mo pong ilaw ang iyong mga salita at asin ang magkalasa at patuloy din pong kasangkapanin mo yung mga salita upang makita rin po nila ang kanilang tunay na kalalagayan na kung wala ang aming Panginoon Jesus sa kanilang buhay, sila po ay papahamak. At kung ang Panginoong Jesus naman ay kanilang tatanggapin ng Panginoon nila at sarili ng kapalitas na marireceive po nila yung pangako ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya salamat po sa pangunguna at pagaway po sa mga Panginoon. Kailangan din po namin ang aking gagawin maghahayag ng mga salita sa gabi po ito. Kulay na patuloy na bigyan po ng katalungan ng Panginoon. Muli, pinabalik po namin ang mataas na pagkulit ng isang ba sa lagi pangalan po ng Panginoon Jesus. Ano po tayo po? Muli po ay welcome po sa ating pong Gospel Hour. Pag-aaral po ngayon pong gabi po na ito. Bago po tayo magpatuloy po sa mga salita po ng Diyos, akin muna pong tinatawagan at marahil ay magpapatuloy na rin po ang susunod po na bahagi po nito. Ang ating pong kapatid na magbibigay po ng kanya din pong patotoo kung paano po nakilala ang Panginoong Jesus sa kanyang pong buhay bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tinatawagan ko po si Brother Wilson. Maayong pabegi po. Magandang gabi po sa bawat isa. Kanina po ay nilapitan po ako ng kapatid na Norman at tinanong po niya ako kung pwede po ako na makapagbigay ng aking patotoo kung paano po nakilala ang Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nakilala ko po ang Panginoon taong 1984. Sa pamamagitan din po ng ganitong mga pagtitipon, mga pag-aaral po sa salita ng Diyos. Bagamat ng mga unang pagdalo ko sa mga Bible study, sa mga nag-share sa akin tungkol sa Panginoong Jesus, sa totoo lang talagang wala po akong interest sa ganung bagay. At kung minsan pinagbibigyan ko lang po yung mga kamag-anak namin dahil naiiya ako sa kanila dahil nakikitira po ako sa kanila dito po sa Guagua. At natira po kasi ako dyan sa Guagua taong 1982 po kasi. Bagamat ako po ay lumaki sa Manila, sa una ay sa may condo kami, tapos napunta kami ng Caloocan. Doon po ako natapos ng aking elementary at high school. At dahil nag-aaral po ako sa Tondo, medyo talaga sabihin ko na po na ako po ay nabarkada at na hanggang sa nalulong din sa masamang bisyo.
Halos lahat po ng bisyo ay akin po naranasan sa aking buhay noong po ako ay mga high school hanggang college po ako. Pero taong 1982 ay mayroon pong isang pangyayari sa buhay ko na talagang yun po ang naging daan para magkaroon ako ng takot sa aking sarili. Taong 1982 kami po ay napaaway o napatrouble at ako po ay muntik nang nakapatay. Yun po yung aking, actually, ang kinakaso sa akin talaga ay hindi siya attempted murder, kundi frustrated murder. Mas mataas po yun. Dahil mayayaman po mga tao yung aming nakabangga. Kaya po ako dinala rito sa Pampanga. Taong 1982 yun. Dito nga sa pinagdalan po sa akin sa Pampanga, mga kapatiran, mga Kristiyano po sila, may mga Bible study. Doon po ako na-umpisang nakapakinig ng for the first time, even though ako po ay religious din, lagi po rin ako sa simbahan, pero for the first time, doon pa lang po talaga ako nakarinig ng aral tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay po ng ating Panginoon. Doon nung una, sabi ko nga po, hindi ko talaga naiintindihan naman. Hanggang sa mayroon po, bumalik po ako ng Manila, taong 1984, after 2 years. Mayroon naman po ako na kaibigan, classmate, o schoolmate, na siya po ay nagulat ako sa kanya. Dahil kasama ko siya sa kalokohan. Actually, nung gabi na kami ay pinaghahanap ng mga pulis nung panahon na yun, kasama ko siya. Nagulat talaga po ako sa pamumuhay niya, sa buhay niya. At sinasabi niya nga tungkol sa Panginoong Yesus. Parang nahamon ako nung panahon na yun. Kasi sa totoo, simula nung nangyari sa akin yun, kahit nandito ako sa Pampanga, hindi nawawala yung takot sa akin. Pagka merong nakatingin na masama sa akin, parang eto ata yung papatay sa akin. Kasi po ako po ay ayon po sa mga kaibigan ng father ko, dahil ang father ko po ay palakaibigan siya. Marami siyang mga kaibigan na mga matataas na opisyal ng mga sa Western Police District. Sinabihan siya na itago mo na yung anak mo sapagkat may patong siya sa ulo na 100,000 piso. Isipin natin yung panahon na yun, 100,000 piso, malaki na po yun. Itago mo na yan. Kung sa amin lang, wala kang problema. Ang problema, yung mga kabaro natin, hindi natin lahat awak ang isip niya. Baka pag-interesan yung anak mo. Pero yan po ang dahilan bakit ako natapon dito sa Pampanga. At yun nga, nakita ko sa panahon ngayon, ginamit po ng Diyos yun. Ginamit ng Diyos yun para ako po ay marahil makapag-isip-isip. At sa aking pakikinig sa salita ng Diyos, doon ko nakita na napakabigat po pala ng kasalanan ng isang tao. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia na tayo pong lahat ay makasalanan at tayo pong lahat ay papunta sa walang hanggang kaparusahan. Alam niyo, nung talagang maliwanagan po yung katotohanan na yun, hindi talaga ako napapakali. Dahil alam ko, kung mamamatay ako nung oras na yun, alam ko doon ako patungo sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pero ang maganda po, sinasabi nila na kaya namatay ang Panginoong Yesus. Inilibing at muling na buhay, parang isang taong makasalanan kung maniniwala doon sa ginawa ni Jesus. Sinasabi ng Biblia na siya'y maliligtas. At yun po yung talagang pinanghawakan ko sa buhay ko. Kaya dumating din po yung pagkakataon na ako'y nagpasya taong 1984. Talaga pong nanalangin ako na sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam ko makasalanan ako, alam ko mapunta ako sa impyerno. Pero salamat,
namatay ka para sa kasalanan ko. Sinabi ko sa kanya na naniniwala ako na ikaw ay namatay, ako din nabuhay para iligtas ako sa mga kasalanan ko. Binubuksan ko ang puso ko, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Alam niyo po, pagkatapos ko pong manalangin ng panalangin na yon, yung lahat ng pagkatakot ko sa buhay nawala. Kahit nung oras na yon ay kunin na ako ng Panginoon. Parang ang sarap po pala ng pakiramdam na yon na simula ng araw na yon hanggang ngayon, dala-dala ko sa buhay ko yung kapayapaan na yon. Yung alam ko, kahit na anong mangyari sa akin, alam ko, pupunta ako sa kaharian niya. Dahil yun yung pangako niya. Kasi ang sabi po, yung pinangahawakan kong verse, yung 1:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus po yun upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Simula po noon, kung magpasya ako na tanggapin siya sa aking buhay, talagang nagkaroon ako ng kapayapaan. Nawala yung takot ko na ako ay papanaw sa mundong ito. At higit po sa lahat, hindi lang po yun. Binago po ng Panginoon yung buhay ko. Unti-unti, tinanggal niya po ako doon sa aking mga masasamang bisyo. Unti-unti, binago niya po yung buhay ko. Hindi lang yung mga bisyo, kundi yung mga attitude, yung mga pag-uugali, unti-unti po talaga binago ng Panginoon niya. Kaya ako po, sa ngayon, ang buhay ko po ay itinatalaga ko sa Panginoon. Ipinapaubaya ko sa Panginoon sapagkat napakabuti po ng Panginoon. At yun din po ang layunin namin sa pagtitipon po namin ay ang may bahagi po ang mensahe ng kaligtasan. Na ang ating Panginoon po ay namatay doon sa krus, sinilibing at muling nabuhay upang tayo po ay hindi lamang iligtas sa parusa ng kasalanan, kundi iligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi noon po, kahit noong panahon na ako po ay nasa mga panahon ng mga bisyo, gusto kong baguhin yung sarili ko pero hindi ko magawang mabago. Pero ang Panginoon po pala ang siyang magliligtas sa atin doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya simula po nung talagang nakita ko ang kabutihan ng Panginoon. At pangatlo, naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay darating muli para kunin niya po yung lahat ng sumampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay namatay na, ikaw ay muling nabubuhay. At kung ikaw ay nabubuhay, kung siya ay darating ngayon, kung ikaw ay sumampalataya, kasama ka niya na dadalhin doon sa langit. Sapagkat hindi ka niya lang ililigtas sa parusa ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, maging sa presensya ng kasalanan. Kasi po dito sa mundong ito talagang punong-puno po ng kasalanan. Kaya po ang papuri at pasasalamat ay inihahandog ko po sa Panginoon. Ang buhay ko po ay inilalaan ko sa Kanya dahil nakita ko po ang Kanyang kabutihan. At nagkapamilya ko, nagkaasawa ko ako na Kristiyano rin siya. At masasabi ko po na kontento kami sa buhay po namin ngayon dahil kasama po namin ang Panginoon sa aming pamumuhay, sa aming pamilya. Kaya napakasarap po na mayroong kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan yung pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Yun lamang po at magandang gabi po at God bless po sa ating lahat. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating pong puso, ang ating pong mga kaisipan upang tayo po ay makarinig po ng salita po ng Diyos at ibibigay ko po sa ating pong tagapagturo, si Brother John Norwell Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid. Good evening po. Ayan po. Purihin po ang Diyos, pasalamatan po natin po siya at muli po sa ating pong pagtitipon ngayong gabi ay makakapahinig po tayo ng kanya pong mga salita. At salamat po sa patutuo din po
ni Brother Wilson kung paano po nakita po natin. Siya po ang mensahe po natin ngayon pong gabi sa ating pong pagtitipon, ang mabuting balita ng kaligtasan. At nawa ang bawat isa din po sa atin ay atin din pong maliwanagan po ang mabuting balita ng kaligtasan at makilala po natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Para po sa ating teksto na mapagbubulayan po ay makikita po natin sa Lucas chapter 16. Babasahin ko po ang verse 19 hanggang po sa mga sumusunod. At kung nakita na po natin sa ating pong meron pong dalang mga Biblia at dito po sa ating screen ay atin din pong mababasa. Sabi po dito, mayroon ng isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. Verse 21, at naghahangad na makakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa tulak ng mayaman. Oo, at lumalapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At tayo po ay saglit po na manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, kami po'y nagpapasalamat sa gabi po na ito. Patuloy po sa mga amin pong mga kapamilya, kaibigan po na pumunta po sa lugar po na ito. Salamat po sa kanilang oras na inilaan at ang aming pong panalangin. Patnubayan niyo po kami sa aming pong pakikinig ng iyong pong mga salita at ito po'y maunawaan po namin nang sa gayon po makita po namin ang iyong pong kalooban at sa aming pong mga buhay. Salamat po at sa inyo po na pinagkakatiwala ang oras po na ito at ito po'y aming pong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa ating pong binasa sa Luke, ang nagsasalita po dito ay ang ating pong Panginoon. Dito po sa kanya pong sinasabi po ay meron po siya tinutukoy po na dalawa pong tao. Katulad po ng ating pong binasa. Sabi po dun sa verse 19, meron pong isang taong mayaman. Sige po, magandang gabi po sa ating po mga kapatid. Tayo po yung makakaupo at kaka-start pa lamang po ng ating pong pag-aaral. Dun sa verse 19, makikita po natin, meron pong isa pong taong mayaman. At dun sa verse 18, makikita po natin, o sa verse 20, yung isa pong taong pulubi. Kaya po, kung titingnan po natin, yung mayaman po ay hindi po binigyan ng pangalan. At yung pong pulubi ay tinawag pong Lazaro. Kung tayo po ang papipiliin ng estado po sa buhay, ano po yung gusto po natin? Yung pong pulubi o yung pong mayaman? Sino po yung gusto po ng pulubi? Si Sister Lydia, nagtaas. Kung ako pong tatanungin, gusto ko mayaman. Kung ako po yung tatanungin, at marahil lahat po tayo, malibig kay Sister Lydia siguro. Kung pipiliin natin yung pong mayaman. Pero dito po sa ating pong pag-aaral, habang ito po ay ating pong tinitignan, babasahin, meron po tayong makita na magkaiba sa na-experience nito pong dalawa po na ito. Doon po sa mayaman muna po tayo. Sa verse 19. Sabi po doon, siya po'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. Actually, nung time po na yun, yung panahon po na yun, tanging yung mayayaman lang po ang afford ang ganitong mga kasuotan.
Kumbaga sa panahon po natin ay yung pong mga, sabihin natin, branded na mga damit. O yung mga mamahalin pong mga damit. At hindi lamang po sa kanyang kasuotan, maging dun po sa kanya pong araw-araw na kinakain. Kung ginamit po yung word na sagana. Marahil pag ito po ay kumakain, yung kanya pong lamesa ay puno ng pagkain. Kanina po habang binabasa ko po ito, tinignan ko po sa internet kung paano pong masasabi o makakategorize ang isa pong tao para masabi po siya na mayaman or yung sinatawag pong social class ng tao para po siya ay makategory. At tinignan ko po, in-screenshot ko po yung pong sinasabi po dito. Meron po kasing tatlong category po, no? Yung sinatawag po nila na poor, middle class, at saka po yung mga rich. Yung low income, middle income, at yung high income. Pagka daw yung sweldo po ay 12,030 below, consider na ikaw ay poor or mahirap. Yung na tinitingnan ko po ito, mas kawawa pa rin pala ako sa mahirap. 12,030. Pagka yung 24,000 daw po below, hindi ka matatawag na poor pero low income. Sa middle class naman po, meron yung 24,000 to 48 daw po. Nag-i-start yung middle class. Hanggang po yung mga o lower middle class. Yung middle income, 48 to 84,000. Yung pong mga upper middle class ay 84 to 144,000. Monthly income po yan. At yun daw pong mga rich, no? Yung upper income, 144 to 240,000 a month. At matatawag kang mayaman daw po, rich, kung sumasahod ka ng 240,000 a month. 240,000 a month. Binalikan ko po yung poor na sumasahod po ng 12,030. Times po natin ng 12, halos kalahati lang po ng sweldo ng rich man a month. At dito po sa pinag-aaralan po natin, iyan po yung difference, experience ng dalawa po na ito sa kanila pong pamumuhay dito po sa mundo po na ito. Kasi kung babasahin po natin ituloy yung ating pong binabasa, nakita po natin yung mayaman, siya po ay maganda yung damit niya, sagana po yung kanya pong pagkain. Verse 20, ang sabi naman po sa isang pulubi, lipos ng sugat, at isang pulubi na ang pangalan si Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inalalagay sa kanyang pintuan. Sabi po sa 21, at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nauhulog mula sa dulang ng mayaman. Ito naman po yung experience nito pong si Lazaro. Yung display niya po sa kanyang katawan ay hindi po damit, kundi po sugat. Hindi po niya afford na matustusan yung kanyang medical condition. Verse 21, yung pong pagkain po niya, di wala man po siyang table para pwede po siyang kumain. Hinihintay niya lang po na merong matapon na pagkain at kakainin po. Hindi po niya afford maging yung kanyang pong pagkain. At minsan sa panahon po natin, marami din pong ganyan. Pagka ikaw po ay mahirap, hirap ka sa mga medical. May karamdaman ka. Makapagpa-check up man, hindi ka makapagpa-check up. Yung pagkain. Minsan pati yung justice. Sa sistema ng sanlibutan po natin, sa mundo po natin. Pagka mahirap ka ay
minsan pati yun ay nararab sa'yo o nananakaw sa'yo. Mga karapatan. At ganyan po ang sitwasyon po ng dalawa po na ito. Ang experience ng dalawa po na ito. Mayaman at yung pong mahirap. Brother John, pagka mayaman ka ba, ay masama ka na? Yun po ba yung tinuturo nitong pinag-aaralan natin? Dapat ba hindi tayo maging mayaman? Dapat ba maging mahirap tayo? Maging mahirap ako? Hindi po. Alam niyo po, ang ayaw po ng Diyos. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Huwag po natin isipin na kasalanan yung magiging mayaman. Hindi po. Kaya lang, ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa English po, sabi po, for the love of money is the root of all evil. Hindi po sinabing money is the root of all evil. Sinabi po, for the love of money. Ibig pong sabihin, money itself ay hindi evil. Ulitin ko po, money itself is hindi po evil. Pero yung ating pong atraksyon, yung puso, yung receptivity po natin sa kayamanan, minsan yan po yung nagdadala sa evil. Yung pong pag-ibig po natin sa pera. Ayan po ang nagdadala po sa atin po sa evil. Yan po yung nag-uugat, hindi po yung money, kundi po yung heart po natin. At kung minsan, nagiging hadlang po yan sa isa pong taong mayaman. Kasi dun sa Matthew chapter 19, ang sabi po dun sa verse 23, Matthew chapter 19 verse 23, sabi po dito, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Ang istorya po dito, meron pong lumapit pong mayaman na binata po sa ating Panginoong Jesus. At nagtatanong po siya kung paano po siya mapunta sa langit. Pero nung sinabi ng Panginoon na kailangan niyang i-let go yung kayamanan niya, ay tinalikuran niya ang Panginoon. Kasi po yung heart po niya, yun po yun. Mahal po niya yung kanya pong salapi. At yun po yung ayaw po ng Diyos. Hindi po yung ayaw ng Diyos na tayo mayaman. Actually, ang Diyos ay pinagpapala po niya tayo. Pero ano pong sikreto? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Yun po yung sikreto. Yung puso po natin ay wala po sa salapi, kundi po nasa Panginoon. At siya po ang magpapala at mag-bless po sa atin. At kung babalik po tayo dito po sa ating pong pinag-aaralan, iyan po yung difference po ng dalawa po na ito. Isang mayaman, isa pong mahirap. Bakit po may kahirapan? Ayun po ang tanong. Bakit po merong kahirapan? Alam niyo po, yan po ay isa po sa naging parusa ng kasalanan ng tao. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 17, ito po ang pinarusa ng Diyos sa tao. Sabi po niya sa verse 17, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain ngayon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ayan po ang parusa ng Diyos sa tao. Magpapagal po siya para siya po'y makakain.
Very, very malayo po. No? Different po sa plano ng Diyos sa kanya kasi ang plano ng Diyos dun sa Genesis 2:15, ang sabi po doon, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Yan po ang gusto ng Diyos sa tao. Iingatan po niya, aalagaan po niya. Pero ang tao, pinili po niya suwayin at kinain po niya pinagbabawal ng Diyos. At siya po'y nagkasala sa Diyos. At ang parusa po niya ay kamatayan, kahilangan. Yan po yung dalawang na-experience po ng ating pong pinag-aaralan ngayong pong gabi. Pangalawa pong gusto po natin tingnan dun sa verse 22 ng Luke chapter 16. Bagamat po magkaiba po sila ng experience, parehas po silang namatay. Verse 22, at nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Ganon din po sa ating. Maaaring sa atin po, dito po ay pare-parehas po tayo. Sabihin na po natin, magkakaiba po tayo. Pero lahat po tayo ay same exit yung gagawin po natin sa sanlibutan po na ito. Ano po yun? Yung pong death. Yung pong kamatayan. Lagi po pagka pinag-aaralan po yung kamatayan, sinasabi ko po na iba't iba pong paraan pwede po ang isang tao ay mamatay. Una po, kung meron po siyang karamdaman. Pwede po niyang danasin po ang kamatayan pagka siya po'y nagkaroon po ng karamdaman na minsan po kahit mayaman ka ay walang lunas sa iyong karamdaman. Minsan kahit bata ka, ay meron minsan na inililibing ng mga magulang yung kanilang mga anak. Dapat sana yung mga anak ang maglilibing sa kanilang mga magulang. Pero yung death ay walang pinipiling edad. Pwede rin po na danasin ng tao na siya'y mamatay pag siya po ay na-aksidente. Kahit na wala po siyang sakit, kahit nag-gym pa siya, fit yung katawan niya. Pero minsan po yung aksidente, kaya nga po tinawag na aksidente ay hindi po inaasahan po yun. Pag manunod ka ng news, marami kang makikita pong aksidente at meron pong mga namamatay. Meron din naman po, pwede niya danasin ng kamatayan pag siya po ay pinatay. Yung murder. At meron din po yung pong mga tinatawag pong suicide. At marami pa na pwede ang isang tao kanya pong danasin ang kamatayan. At dito po makikita po natin, ang sabi po dito, gusto ko pong pansinan po natin yung dalawa po, parehas po silang namatay. Yung isa, kung tinignan po natin, ay nakuha po pa pong inilibing, yung pong mayaman po. Pero yung isa, gusto kong tingnan po natin na siya po ay automatic, sabi po dito, dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Nung pinagbubulayan ko po ito, napakaganda. Bagamat po sabihin po natin, ito pong mahirap, si Lazaro, hindi na po siya inilibing, marahil wala pong lamay, walang tao nakipaglamay po sa kanya. Pero ang sabi po dito, siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Marahil ito po yung mga anghel sa Luke chapter 15, verse 10 na sinasabi rin po ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi po doon? Sabi po doon sa Luke chapter 15, verse 10, gayon din, sinasabi ko sa iyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos sa isang makasalanang nagsisisi. At nung binabasa ko rin po ito, naalala ko po yung nakaraan po natin pinag-aralan. Doon po sa Luke chapter 23, verse 43. Kasi po doon, hindi po ang anghel ang kasama po niya
Sabi po doon, mismo ang ating Panginoon, sabi niya, sinabi niya sa kaniya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kasasamahin kita sa paraiso. Aling si Lazaro nung dito po siya sa mundo po na ito ay alone po siya. Wala pong pumapansin po sa kanya. Pero nung siya po ay nag-exit sa mundo po na ito, yung pong mga anghel ay may galak na sinalubong po siya. At nung binabasa ko po ngayon sa verse 23, chapter 23, verse 43, nasabi ko po na talaga pong blessed tip yung tao pong yun. Dahil mismo ang Panginoon ang kasama po niya. Sinama po siya ng Panginoon sa paraiso. Bagamat po yung mayaman, ano pong sabi po sa John chapter 6, verse 36. John chapter 6, verse 36. O 3, verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Kung titingnan po natin, siya po yung inilibing, pero nung siya po yung dumilat, anong sabi po doon? Ituloy po natin yung ating pong pinag-aaralan. Verse 23. Sabi po dito, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya. Itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Saan po napunta po yung mayaman? Sa Hades. At sabi po ng Biblia sa Revelations chapter 20, kung kanina tinignan po natin yung iba't ibang paraan ng tao pwede niya pong danasin ng kamatayan. Ang Biblia naman po ay may tinuturong ikalawang kamatayan. Sabi po sa Revelations 20 verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Nandito po yung mayaman. Siya po ay napunta sa dagat-dagatang apoy. At ano po ang kanya pong nararamdaman po doon? Sabi po dito, sumigaw po siya dun sa verse 24. Gusto niya si Lazaro, basahin po natin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ng aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Yung pong pain ay kanya pong nararanasan, yung pong hirap dun po sa Hades. At kung titingnan po natin, hindi po nawala yung pagka-selfishness po niya, di po ba? Kasi dun po sa sigaw po niya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Although marami po silang naghihirap po doon. Pero dahil selfish na po siya, maawa ka sa akin. Yung request niya, selfish din, para sa kanya rin pong sarili. Siya yung makikinabang. Pero ang gusto ko pong i-point po dito, kung pag-aaralan, siguro po sa tagal po ng ating pong pag-aaral ay mapapakinggan din po natin ang turo about sa impyerno. At tunay po na mahirap po doon, bagamat ang impyerno ay ginawa ng Diyos para kay Satanas. Pero si Satanas nga po, tinukso po niya si Eva at Adan. At tayo po ay nagkasala at siya din po ang kaparusahan po natin, ang impyerno. At kahit po mahirap po tayo po ay papunta po doon. Mayaman, mahirap. Tayo po ay pupunta po doon. Mamaya makikita po natin dahil hindi naman po
napunta yung mayaman dahil mayaman siya doon. Hindi rin naman napunta sa langit yung mahirap dahil mahirap siya. Baka mamaya ang gusto natin lahat ay mahirap na lang tayo. Hindi po ganun. Kung titignan po natin, babasahin po natin yung experience po niya. Ang sabi ni Abraham po sa kanya, nung sa kanyang request, verse 25, datapot sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin, at ikaw ay nasa kahirapan." Yung mahirap, nandun po siya sa kalagayan pong kapayapaan, peace. Yung pong mayaman ay nandun po siya sa kahirapan, yung pain. At to tell the story short po, nag-request ang mayaman po na ito, sige, kung hindi ako may ibsan, no, sa pain na meron ako, pwede ba? Ang sabi niya dun sa verse 28, basahin ko na rin po yung 27. At sinabi niya, "Pinamamanhid ko sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila yung mga parito sa dakong ito ng pagdurusa." Ito po yung request po niya. Titingnan po natin ang mayaman, napunta po siya dun sa impyerno, nag-request siya na sana si Lazaro ay kahit sausaw niya lang yung daliri niya sa tubig at ipatak sa dinako niya dahil sa sobrang init. Sabi ni Abraham, hindi na pwede. Dahil merong pagitan, meron ng boundary, merong bangin. At hindi na pwedeng lilipat ang nandyan sa impyerno at ang nasa langit. Yun po ang reality. Hindi pwedeng pagdating natin sa impyerno, kung tatanggapin ng Panginoon. Hindi po pwede po yun. Kaya po tayo nag-aaral po ngayon, maririnig po natin sa kanyang mga salita ang mabuting balita, at kahit anong gawin po namin ay nasa sa inyo po ang pagdedesisyon. Tayo po ang pipili. At mamaya po, makikita po natin kung paano po natin ito po gagawin. Nung hindi po napagbigyan ng request niya, ang sabi niya, sige po, kung hindi na po pwede dito, si Lazaro na lang ay papuntahin mo po dun sa aking mga kapatid. Dahil meron daw po siyang 5 kapatid na lalaki. Sabihan niya po yung mga kapatid ko para hindi sila mapunta sa pagdurusa na ito. Yan po ang tanong. Bakit po si Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham? Bakit po ang mayaman ay napunta sa impyerno? Baka iniisip po natin, no? Kasi mayaman siya. Marami siyang ginawang kasalanan, napunta siya sa impyerno. Inisip natin si Lazaro. Dahil mahirap siya, mabait siya, nakakaawa siya, napunta siya sa langit. Minsan ganun po yung ating pong iniisip. Minsan iniisip natin dahil sa gawa, tayo ay maliligtas. Kung titignan po natin kung dahil sa gawa, maliligtas ang tao, may disadvantage na po si Lazaro. Kasi nga, hindi na nga siya makagawa, may nagdadala na lang po sa kanya doon, sa isang lugar para lang siya ay mapaglimusan. At nasa advantage naman yung mayaman, kasi makakagawa siya ng mabuti. Pero hindi po ganon. Sabi nga po sa Efeso chapter 2, verse 8, ang sabi po doon, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmaburi. Ang kaligtasan daw po natin ay biyaya. Tandaan po natin, ang good works is not root of our salvation. Actually, fruit po siya. Hindi po siya yung ugat ng ating pong kaligtasan, ang good works. Ito po ay bunga na tayo po'y ligtas.
Dahil ang kaligtasan, sinabi po ay biyaya. Ang ibig pong sabihin ng biyaya, grace, regalo ng Diyos. At mo ba ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. At ang Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay doon sa krus. Ibig pong sabihin, bayad na po ang ating pong mga kasalanan. At ang kailangan na lang po natin gawin ay maniwala. At yan po ang sinabi po ni Abraham sa mayaman. At sabi po niya kasi dito, balikan po natin. Verse 29. Sabi po, datapwat, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan sila'y pakinggan nila. Sabi ni Abraham, o sabi ng mayaman, papuntahin niyo po doon si Lazaro sa mga kapatid ko. Ang sabi po ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan sila'y pakinggan nila. 30. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga isisisi. 31. At sinabi niya sa kanila, kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mahikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. Hindi po nabali po yung sinabi ni Abraham, no? Pakinggan si Moises at ang mga propeta. Actually, yan po yung mga unang na-realize ng mga alagaan sa John chapter 1 verse 45. Sino po ba ang mensaheng dala ni Moises at ang mga propeta? Sabi po sa John chapter 1 verse 45, sabi po dito, nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Alam po ba yung mensahe kong dala ni Moses, yung dala po ng mga propeta, ay tungkol kay Jesus. At yun po yung sinasabi ni Abraham, kailangan nilang pakinggan. Dahil ang pananampalataya, sabi po sa Roma chapter 10, verse 17, ang sabi po dito, kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At kung liliwanagin po natin si Lazaro, bakit po siya nasa piling po ng Diyos sa sinapupunan ni Abraham? Kasi po siya po'y naniwala sa mensaheng daladala ni Moises at ng mga propeta. At very clear po dito, ito pong mayaman, bakit siya po ay nandoon sa impyerno. Sinabi na sa kanya ni Moises o ni Abraham, dapat nilang pakinggan si Moises at ang mga propeta. Anong sabi niya doon sa verse 30? Hindi amang Abraham. Ibig sabihin, hindi siya mo naniniwala sa mga turo ng salita ng Diyos. Mas gusto niya pang paniwalaan yung isang himala, may mabuhay na patay, at sasabihin dun sa kanyang mga kapatid na merong impyerno, maniwala kayo. Hindi po gano'n. Kaya nga sabi po dun sa Acts chapter 16 verse 31, sinabi rin po ni Pablo dun po sa Philippian jailer. Ganon din po ang sinabi po niya. Sabi po dun sa Acts 16:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Ako mga kapatid, mga mahal po namin kamag-anak at mga kaibigan, ito po yung mensahe po na nais po namin na dalhin po sa inyo. Hindi po isa pong religiyon, sumama po kayo dito, mag-attend, hindi po ganoon. Ang nais po natin ay makilala po natin si Jesus. Maaaring kilala po natin si Jesus. Maaaring alam natin ang ginawa ni Jesus. Pero yung mensahe po noon ay minsan baka hindi maliwanag po sa atin.
na kaya po namatay si Jesus dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bayad na po ang ating pong mga kasalanan. At ang kailangan na lang po natin gagawin ay paniwalaan po yun. At ano po ang gagawin po natin? Lagi po natin naririnig yung pong A, B, and C. Letter A, accept that we are sinners. Itagabin po natin na tayo po ay makasalanan. Huwag po natin sabihin na pag wala na lang akong bisyo, doon ako lalapit sa Panginoon. Kung wala na akong, pagka mabuti na ako, doon na lang ako lalapit sa Panginoon. Hindi. Tandaan po natin, hindi po natin kaya pong gawin po yun. Kaya kailangan lang po natin gawin ay accept natin na we are sinners. Letter B, believe on the Lord Jesus Christ. Napaka-importante po yung pong paniniwala po natin. Yung object ng paniniwala po natin. Wala po siya sa relihiyon, wala po siya sa ating mga sarili, kundi nasa ating pong Panginoong Jesus. Confess our sins. Ikumpisal po natin yung ating pong mga kasalanan. Sabi po sa 1 John 1:9, faithful and just po siya na patatawarin at lilinisin po niya. Kaya sa ating pong patuloy po ng pag-aaral, pakikinig po sa mabuting balita ng kaligtasan mga kapatid. Isa pong paalala po sa atin na darating po ang kamatayan. At hindi importante kung ano yung ginawa natin sa mundo po na ito. Kung ano po yung estado po natin sa mundo po na ito. Kasi nakita po natin yung kung nagmamatter ay yung eternity. At dalawa po yung nakita po natin, heaven and hell. Hindi sinabi na pag mayaman ka, sa impyerno ka. Hindi sinabi pag mahirap ka, sa langit ka. Nakita po natin si Lazaro, naniwala po siya sa dalang mensahe ng mga propeta. Ni Moses, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. At yung mayaman, nireject po niya ang mensahe tungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya yung regalo binibigay po sa atin ng Diyos, pwede rin po natin tanggapin at pwede rin po natin i-reject. Napakaganda po ng mensahe po na ito. Pero hindi po natin ito may experience kung ito po ay hindi po natin tatanggapin. Kaya hindi po natin masisisi sa Diyos pagdating po natin dun sa langit o sa impyerno. Hindi ko naman narinig yung mabuting balita. Narinig po natin. At nasa atin po ngayon ang pagdedesisyon kung ito po yung ating pong paniniwalaan. Tayo po ay manalangin, Ama namin Diyos, na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong pag-ibig po sa amin. Nakita po namin na bagamat kami nagkasala, bagamat ang kasalanan po namin ay meron na pong kaparusahan, ang impyerno. Pero salamat, mahal niyo po kami, binigay po ninyo ang inyong pong buktong na anak para hindi po kami mapunta sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. At salamat po, meron pong ganito pong mga pagtitipon na nahayag po ang mabuting balita ng kaligtasan at ang dalangin po namin nawa patuloy ang banal na Espiritu ang tumulong po sa amin para kami din po ay makapagdesisyon na maniwala at tanggapin ang aming pong Panginoon Jesus. Salamat po at sa inyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang gabi po na ito. At ito pong lahat ay aming pong dinadalangin sa matamis na pangalan lang po ng pong bukong na anak si Kristo Jesus. Amen. Sige po bago po baka meron po mga katanungan po bago po balik po sa ating pong MC regarding po sa ating pong napag-aralan at baka meron din pong mga karagdagan po sa ating pong mga kapatid ay malaya po ang bawat isa po sa ating na makapagtanong. Open na po ang ating pong mga question and answer. Sige po. Kung ba pinagsisiyan mo yung kasalanan mo at tanggapin mo yung Panginoon sa inyo, puso mo,
manalangin pa lang, hindi ka ng tawad. Ikaw po ba'y maliligtas ka? Okay po. Katulad po ng ating pong napag-aralan, actually yun po yung kailangan pong gawin ng isang tao. Na makita po niya na siya po ay makasalanan. Yun din po yung sinabi po doon sa ating binasa sa Acts chapter 16 verse 31. Kailangan po nating paniwalaan sa palatayanan ng Panginoon. At yung word na tanggapin sa John chapter 1 verse 12 po, katulad nga po ng isang regalo, sabi po sa John chapter 1, verse 12, sabi po, datapwan ang lahat. Maring isa po tayo dito, nang sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan, karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Tingnan po natin po. Hindi po lahat, katulad nga po ng sinasabi po lagi ni Brother Wilson, ay anak ng Diyos. Ang binigyan lang po ng karapatan, rights, to become sons of God. Hindi po yung mga mabubuti. Sino po yung pong mga tumanggap at sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At ito po ang paraan po para po tayo ay maligtas. Katulad nga po ng sinasabi po natin, hindi po sa paggawa ng mabuti. Kung titignan po natin ay yun po yung maling kaisipan po natin. Ako po personal. Akala ko po gagawa ka lang ng mabuti ay maliligtas ka. Nasaan po doon ng Panginoon? Kung kaya po natin gumawa ng mabuti, bakit namatay pa ang ating Panginoong Hesus? Hindi po. Ang kaligtasan po natin ay nasa pamamagitan lang po ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya tama po yun, Sister Lydia, ay po kailangan manalangin. Brother Wilson po. Karagdagan lang po dito sa tanong ng kapatid mo. Sa pangalaga po kasi ng panalangin ng pagtanggap, Roma Gis, sa Roma Gis 9 po, sinasabi ron na sapagkat kung ipapahayag mo, sabihin, tinutuloy po yung person, yung isang tao. Sabi niya, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ito yung magandang balita, ay maliligtas ka. Napakaliwanag po nun. Minsan talaga kasi ang nakakagulo po sa isip po natin yung mananalangin lang ako ng pagtanggap ay maliligtas ako. Parang napakadali. Hindi po ba? Parang sa totoo po, naging madali na lang dahil yung hirap ay tinasala po ng Panginoon Diyos sa krus. Yung paghihirap, yung kahirapan para tayo maligtas ay inako na po lahat ng Panginoong Hesus yun. Kung siya po ay maipakulo sa krus. Kaya, salamat sa Panginoong Diyos, ginagawa niyang madali po ang paraan ng kaligtasan. Siguro nais niya talaga maligtas tayo. Ang importante lang ay kung tayo ba ay sumasampalataya. Kaya dito sa ating binasa, napakalaga na yung panalangin, yun yung pagpapahayag mo ng iyong pananampalataya. Parang sinasabi mo sa Panginoon na naniniwala po ako sa inyo na kayo po ay namatay para sa aking kasalanan. At yun ang mahalaga. Sa oras na tayo, ang Panginoon po nakikita niya yung pananampalataya natin. At maliwanag po na sinasabi po yan na tayo po ay maliligtas. Kaya dito rin po sabi sa verse 13, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya, panghawakan po natin yun. Huwag natin pag-alinlanganan. Hindi po sa gawa. Wala po tayong magagawa kahit natin kung gawin natin, hindi po tayo maliligtas. Paniwalaan po natin yung ginawa
ng ating Panginoon. At kung ikaw ay tunay na naniniwala, ipahayag mo yon sa panalangin. Yun yung sinasabi ni Brother John na as ABC. He said that you are sinner, believe on the Lord Jesus Christ, confess your sins. At yun yung kasagot natin sa tanong ni Sister Lydia, manalangin ka lang ng pagtanggap, ligtas ka na. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ang hawakan natin na. Salamat po. Baka meron pa po tayo pong question po bago po natin po ibalik kay Brother Norman para po sa ating pong closing. Siguro po balik ko muna po sa ating pong next. Sige po, maraming salamat po sa ating pong pagbubulay ng ating pong mga napakinggan tungkol po sa salita po ng Diyos, sa mensahe po ng mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po ay umawit po dito po sa page 78, Malambing na Tumatawag. Malambing na tumatawag si Kristo sa iyo at sa akin. Sa aming
tanggap ang kaligtasan. Ngayon po, hiling ko po lahat na tayo po tumayo at kausapin po natin si Brother Francis na pangunahan po tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal, dakila, mga Panginoon sa lahat. Hindi po kami amay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi po ito na pinagkaloob po sa amin upang patuloy po kami makapag-aral ng iyong mga salita. Maraming po salamat sa anak ko na ginamit sa kanyang pagtuturo sa bawat isa na binuksan mo po ang mga puso't kaisipan. Nawa gamitin mo po ang mga salita ito upang lubusan niya pong nakilala na mayroong Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. Sa tanggapin po nila, manampalataya at aminan sila yung makasalanan. Kaya salamat po na marami sa mga ganitong pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. Naway hindi po ito una tuli na kami magkakasama-sama. Naway patuloy po kami bigyan niyo ng pagkakataon, oras na pag-aralan ng iyong mga salita upang lubos po kaming maliliwagan. At sa buhay po na pinagdaloob mo po sa amin, naway tanggapin po namin ikaw sa aming buhay bilang ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya sa mga kapatid po na nandito ngayon na wala pang tunay na relasyon sa iyo, nawa sa pamamagitan ng iyong mga salita, lubusan po nilang maunawaan at kung saan sila mapupunta kung hindi ka nila tatanggapin sa kanilang buhay. Maraming pong salamat, Aba, naway patuloy na kami ingatan mo maging sa amin po pasamantalang pag-iwawalay. Ganun din po, patuloy namin itinadalangin ang anak ko na nagtuturo para sa iyong mga salita, sa kanyang pagbabahagi, naway patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, spiritual at physical na nagagaling sa iyo upang patuloy pong mapalaganap ang iyong mga salita. Maraming pong salamat sa bawat isa na dumalo sa gabi nito. Maging sa mga kapatid po namin na hindi po namin nakapiling, patuloy po namin silang tinadalangin kung anong pong kadahilanan na meron po sila. Sa iyo po namin sila pinagkakatiwala, Panginoon. Salamat din po sa katahimikan at sa panahon na hindi naging hadlang upang kami po patuloy na mag-aaral ng iyong mga salita. Maraming pong salamat naman. Maging sa refreshment po na aming po pinagkaloob po sa gabi nito na ipaspasin niyo rin po ng inyong maral na espiritu upang magsibing kalakasan ng aming physical na katawan. Maraming po salamat. Pinabalik namin sa iyo papuri at mataas na salamat sa pangalan po ng inyong bukong na si Cristo Jesus. Amen. Magandang gabi po. Actually, the New Settlement Christian Church po ay naanyayahan po ang mga bisita po natin. May mga panahon po tayo. Every Sunday po na may pagtitipon po dito. Umpisa po ito ng 9:30 ay ini-invite po muli namin po kayo. Muli maraming salamat po sa inyong pong pagdating.